Welcome back to Pinoy Movie Outline. Please like, share, and subscribe to my channel to become updated sa ating mga upcoming Tagalog movie reviews. Isang lalaki ang nagising sa isang hindi pamilyar na lugar na hindi niya maintindihan kung saan siya nakarating doon at kung saan ang kanyang telepono ay sinubukan niyang makipag-ugnayan sa isang tao, ngunit isang boses mula sa likod ng pinto ang nagpapayo sa kanya na tumahimik at huminahon. Ang isang hindi nakikitang kausap ay nagpaalam sa lalaki na siya ay nadroga at magiging masama ang pakiramdam niya sa mga susunod na araw, ngunit ngayon ay oras na para magtrabaho siya at nagpaalam siya sa kanya. Tinangka ni Joe na maunawaan ang lahat ng nangyari nang marinig niya ang isang maliit na puwang na bumukas sa pintuan, kung saan nahulog ang ilang pakete ng pagkain. Si Joe ay nagmamadaling pumunta sa pinto at humingi ng tulong sa invisible guard na mayroon siyang buntis na asawa sa bahay na nangangailangan ng kanyang tulong, kaya kailangan niyang makaalis dito sa lalong madaling panahon. Sinabihan siya ng ilang beses na lumayo sa pinto at hindi para maabot ang kamay sa slot, ngunit hindi nakinig ang lalaki na nagresulta sa matinding suntok sa kanyang pulso. Umiiyak siya paulit-ulit na hindi siya karapat-dapat dito at hindi na dapat nandito. Mamaya ibinaluktot ni Joe ang kanyang pulso gamit ang kanyang sariling kurbata, at ginalugad ang kakaibang lugar. Ay pinupulot niya ang pagkain at isang maliit na bote ng tubig, ngunit bilang malapit na niyang subukan ang Deus Meal, isang sirena ay nagsimulang umalangaw na sinundan ng boses ng Mord Corporation na sinalubong siya ni Al sa isang training program kung saan siya ang magiging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili. Humingi ng impormasyon si Joe, ngunit pinayuhan siya ng kanyang kapitbahay na manahimik. Ang kanyang mga katanungan ay hindi pa rin nasasagot. Ang isang countdown hanggang hating gabi ay magsisimula, kaya kailangan ni Joe na maghanda para sa kanyang huling oras ng pahinga. Hindi naiintindihan ng lalaki ang ibig sabihin nito at sinubukang alamin ang pangalan ng kanyang kausap, ngunit nagulat ang kausap. May mga pangalan pa ba sila dito sa susunod na minuto? Sigaw ng mga tao sa likod ng mga pader. Simulan lapitan si Joe at sinabihan siyang tumahimik at hayaan silang magpahinga. Pinayuhan ng unseen interlocutor si Joe na tanggapin na ang lugar na ito ay Mord at ngayon ay dapat niyang subukang matulog dahil bukas ang pinakamahabang araw ng kanyang buhay. Nakaupo si Joe laban sa wall nang biglang may narinig na melodic whistle na sinundan ng boses ng isang lalaki na nagmamakaawa na wag gawin at nangakong lalampas sa plano. Bukas gayunpaman parang binugbog siya at hinayla palayo sa kung saan Joe tinatakpan ang kanyang mga tainga upang maiwasang marinig ang boses ng kapwas-palad na lalaki at ang boses ng ay na nagbibigay katiyakan kay Joe na ang lahat ng nangyayari ay para maibalik ang kanyang kapayapaan ng pag-iisip. Sa wakas ay sumisikat ang araw sa ibabaw ng kulungan. Ang parehong tunog ng sipol at isang boses ng lalaki ang bumati kay Joe sa magandang araw at ipinaalala sa kanya na ang mga kamera ay dapat panatilihing malinis, kung hindi ay mahaharap siya sa kaparusahan. Sa oras na ito ang boses ng kapitbahay ay muling nagsasalita na nagpapayo sa kanya na sumunod sa mga utos at tinawag ang pangyayari sa gabi bilang isang motivational speech kung saan siya ay malapit ng masanay. Si Joe ay nagtitipon ng ilang kakaunting basura at itapon ito sa isang mabahong amoy na butas sa sahig na natatakpan ng isang maliit na hatch, at doon ay may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng kanyang mga paa, at sa paghila sa isang hibla ay natuklasan na ang buhok nito sa ilalim kung saan ang isang bungo ng tao ay maaaring makita. Na sumisigaw si Joe sa takot, ngunit alam ng kapitbahay na namatay na ang mga tao dito, kaya masanay na si Joe na ipinaalala sa kanya ng kapitbahay ang kontratang pinirmahan niya noong pumasok siya sa kumpanyang. Binigay ito ni Mard sa lahat, ngunit kakaunti ang nakabasa ng fine print all the way to the end, so everything has. Ang presyo nito ay mas maaga siyang nakapasok sa ang ritmo ay magiging mas madali ang kanyang mga araw. Kailangan lang niyang gawin ang kanyang trabaho sa sandaling iyon. Ang tinig ng Al kay Joe ay naputol ito. Sumisigaw na siya ay nagtrabaho para sa korporasyon sa loob ng 10 taon at hinihiling na ilalabas agad kay Aling Mord. Nag-aanunsyo na isang kwalifikasyon enhancement seminar ay magsisimula ngayong araw. Kanyang ang pagiging produktibo ay bumaba kamakailan at ngayon ay may pagkakataon na siyang ituwid ito. Si Joe ay dating isang ulirang empleyado, ngunit unti-unti na siyang huminto sa pagpapahalaga sa akin Panginoon at lahat ng ibinigay niya sa kanya. Ngayon may bago siyang trabaho na tatagal alas 6 ng umaga hanggang 10 sa gabi. Sa panahong ito dapat niyang iikot ang Hillingen 1 punto para sa isang kumpletong pag-ikot sa kanya. Ang pang-araw-araw na kota ay 50 pag-ikot ay mas kaunti at paparusahan siya, pero ang motto ni Mord ay enough is not good enough. Dapat siya magsikap upang mapanatili ang kanyang posisyon na sweldo sa korporasyon apartment at ang buhay niya. Gusto siya ni Mard tagumpay. Sinubukan ni Joe na hikayatin ang Al na palayain
Kanya ngunit ipinapayo ng kapitbahay na huwag sayang ang kanyang lakas sa sandaling siya kailangang mabuhay at para doon kailangan niya trabaho at si Joe ay nagsimulang magtrabaho sa una napakahirap para sa kanya pero pinipilit niya at nagsimula na itong gumalaw kay Mard binabati siya sa kanyang unang pag-ikot nagmumungkahi ng isang virtual toast para sa kanyang una itinulak ni Victory Joe ang Hill Indian na nakikinig sa wakas ang mga patalastas ng korporasyon ang hudyat para sa pagtatapos ng trabaho sounds at binati siya ni Mallard pagkumpleto ng kanyang unang araw ng self-improvement work nalampasan niya ang kota na napakaganda sa gabi Joe naririnig ang mga babaeng sumisigaw bilang Mord nag-aanunsyo isa pa dismissal mamaya ang kapitbahay na natututo na dinobol ni Joe ang payo sa kanya ng kota hindi upang mapanatili ang ganoong bilis Joe can't understand the point kung hindi siya magkikita ang kota na pinarusahan niya pero kung siya lumalampas dito at huli sa lahat nangangahulugan ng kamatayan kung saan ang kapitbahay nagpapayo na huwag sabihin sa lahat ang tungkol sa kanya kota na hindi sila magkaibigan at ang kapitbahay ay palaging subukan upang malampasan alam kanya lahat sila ay may isang bagay na karaniwan umakyat sila sa corporate ladder pagtanggap ng maraming bonus mula sa kumpanya at parang nakarating sa taas pero sayang biglang nagkwento si Joe ang kanyang asawa at ang magiging anak nila matagal na hinihintay at ngayon ay nandito na siya sa kung saan pinapayuhan siya ng kapitbahay na magtrabaho din sa abot ng kanyang makakaya ito lang ang paraan para mabuhay dito ngunit ang labis na paggawa ay hindi isang pagpipilian magsisimula ang bagong araw ng trabaho itinulak ni Joe ang Hill Indian at naaalala kung paano siya at ang kanyang asawa siyasatin ang kanilang bagong tahanan at nangako siya para magsumikap pa para mabayaran ito ang matatapos ang araw ng trabaho kapag may kumatok Joe's door at inutusan siyang tanggalin lahat ng damit niya ay nagiging takot siya pero sumunod pagkatapos maghubad ay humakbang siya palabas ng pinto at natagpuan ang kanyang sarili sa ilalim ng agos ng tubig pagkatapos ng mabilis na paghuhugas siya mismo ay bumalik sa kanyang silid ang dumating ang susunod na araw at ang panahon sa labas ay makabuluhang mas mainit na nagiging sanhi ng Joe mabilis maubos na tanong niya sa kanya kapitbahay kung ano itong meal at kung ano sila lahat ginagawa dito ang kapitbahay ay tumugon na sila ay gumagawa. Wala kaya walang layunin ang lugar o ibig sabihin malapit nang maubos ng tubig si Joe at sinusubukang tumawag sa G-card ngunit pinapayuhan siya ng cord na kolektahin ang kanyang ihi at inumin ito na sinala sa pamamagitan ng kanyang sneakers Joe ay talagang nag-aatubili gawin ito at ang invisible interlocutor laughs at him saying that Mord knows what kailangan niya dito itutulak siya sa kanya limitasyon at gusto ni M. Lord kung hanggang saan maaari siyang pumunta bago magpatuloy ang paglabag kay Joe sa trabaho recalm kung paano nagdududa ang kanyang asawa ang kanyang kakayahang magbayad ng lahat ng mga bayarin at siya nangako na ang kanilang anak ay magkakaroon ng mas magandang buhay sa gabing iyon Mord notes lumalaki si Joe self-awareness biglang may nakita siyang pangalan kinatay ni Alex maya-maya ay nagtanong siya sa kapitbahay kung sino si Alex at ang kapitbahay tawag sa kanya ng isang alamat na nagawang tumakas mula dito kinaumagahan Mard salamat kanya sa kanyang kasipagan at binibigyan siya ng personalized na panulat pagkatapos ay nagpapakita siya ng bago pang araw-araw na kota 370 laps si Joe ay kilabot at nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa pinakabastos na paraan ng pagpapaliwanag ng ng mga tao hindi laging napagtanto ang kanilang mga lakas mahirap pero ganito ang mundo nagpalit ng tunog ng signal at nagsimula si Joe pagtulak ng Hill Indian nang bigla niyang napansin na ang counter ay hindi markahan ang mga lap sa halip ay lumilitaw ang isang cross na nagpapahiwatig parusa ang isang cross ay katumbas ng 2 lap at nagpapatuloy ito geometrically pagkatapos ay sumuko ang tao ngunit walang planong gawin iyon ni Joe buong lakas niyang tinutulak ang Hill Indian gayunpaman ang kanyang lakas ay umalis sa kanya kapag ang natutunan ng kapitbahay ang bilang ng mga lap itinalaga sa kanya siya ay nagiging furious Joe lumampas sa hindi maabot na bilang ng lap art sa Malord at ngayon lahat sila ay magdurusa Mord pagkatapos ay ipahayag na siya na bigong maabot ang kota at nabigo ang kanyang mga kasamahan sa pag-aalaga sa kanila ang pangunahing punong guro ng kumpanya kaya magkakaroon na siya ng bagong kasamahan na si Kate natatakot si Stevens Joe nang makita niya mukha ng asawa niya sa screen at nangako na lalampas sa anumang plano para lang mapanatili ang kanyang mula sa pagiging dito Mord ay nagbibigay sa kanya ng isa. Araw at pinapagana ang isang napakalaking kumikinang screen sa itaas ng kanyang compartment hindi na nagpapahintulot sa kanya na magpahinga ng isang bagong araw ng trabaho nagsimula at sinimulan ni Joe na itulak ang kanyang meal sa ilalim ng kagustuhan ni Mord para sa isang produktibong araw bigla niyang nakita ang sarili niya sa harapan niya nagtrabaho di Joe kinukutya ang kanyang pag-asa siya buong buhay niya umaasa na ang kanyang mga pagsisikap ay gagawin magbayad ngunit ngayon siya ay nabigo at dapat sumuko gayunpaman Joe matigas ang ulo nagpapatuloy tinutulak ang Hill Indian at saktong timon
hinimog siya na kumpleto ang 370 laps bati ni Mark kanya dito at kinansela ang parusa bilang pagganyak ipakita nila sa kanya ang kanyang mga larawan asawang may sanggol sa kanyang mga bisig umiiyak si Joe luha ng kagalakan ngunit kaagad pagkatapos luha ng kalungkutan habang namimiss niya ang anak niya kapanganakan sa umaga tinanong niya ang kanyang kapitbahay na sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa lugar na ito ang naaalala ng kapitbahay ang kanyang anak na sa kanya lamang nakita pagkabata dahil ang kanyang ama ay palaging sa trabaho pinayuhan niya si Joe na mag-imbestiga ang blind spot si Joe ay sumugod sa dingding at pagkatapos ng mahabang panahon ang pagmumuni-muni ay nakahanap ng isang lugar na burahin na aalala ang Reg Along panulat na ginagamit niya mabutas ang dingding at bahagyang lumawak ang recess. Magdamag ngunit bagong araw mga madaling araw at si Joe ay nagsimulang itulak ang hill engine at sa gabing muli siyang sumubsob sa dingding ito ay nagpapatuloy sa maraming araw at gabi sa huli ay nagawa niyang gumawa ng butas maaari siyang gumapang sa pamamagitan ng pag-crawl ni Joe ito ngunit nagtatapos sa ganap na kadiliman kung saan biglang may sumulpot na tao kanya sa ulo at bumabati sa kanya ng matamis mga pangarap Guns consciousness sa kanya ang butas ay seliado at ang voice sounds once more Lord is nabigo pero willing pa rin siyang bigyan ng huli pagkakataong masyado siyang nakatutok sa kanyang mga pagnanasa na hindi niya nakikita ang malaking larawan kaya ang kanyang kapitbahay ay pinarusahan at ang kanyang kota ay nadagdagan sa 1,000 lap bawat araw si Joe ay sumugod sa dingding at nalaman iyon bali ang paan ng kapitbahay niya at siya hindi makukumpleto kahit isa kumandang pagkatapos ay ipinagtapat iyon ng lalaki sila ay kinokontrol ng isang computer nilikha niya ang kanyang sarili ang unang algorithm. Isinulat niya ang pagpapahusay sa sarili at nilikha ang pangalawa at iba pa ngayon hindi alam ng mga tao kung paano ito gumagana pagkatapos Joe ay may isang epiphany kung hindi nila gumagana ang score ng lahat drop sa zero at kung ano ang algorithm duden sigaw ni Joe sa iba na nagsasabi sila tungkol sa kanyang discovery people tumugon pagsuporta sa kanyang propol na huminto sa pagtatrabaho ngunit ang araw ng trabaho ay nagsisimula at lahat nagsimulang itulak ang kanilang meals dahil sila ay natatakot na mamatay sinusubukan ni Joe akitin ang kanyang mga kapitbahay ngunit napagtatanto ang kawalang kabuluhan siya ay sumigaw at pinulot ang panulat sa gabi ay nakikipag-usap siya sa kanya kapitbahay at ang kapitbahay ay naghahayag ng kanya name Alex nakatakas din siya mula sa kanyang silid ngunit ibinalik lamang tulad ni Joe kaya ang pag-alis dito ay imposible sa gabi narinig ni Joe na malinalis na ni Lord si Alex sa umaga ginigising siya ng alat para palakasin ang kanyang ang mga espiritu ay nagpapakita sa kanya ng mga larawan ng kanyang asawa at ang kanilang naglalakad na sanggol na si Joe ay kinilabutan siya hindi pwedeng magtagal dito sigaw niya insulto kay Mallard at natanggal siya agad na bumukas ang mga pinto at ang daming tao ng clerks ay pumapasok sa pagpoposisyon ng kanilang mga sarili sa gilid at tahimik na pinagmamasdan si Joe bilang siya thrasher sa gitna ng mga ito sinusubukan upang makakuha ng isang sagot pero isang lalaking naka-uniforme pumapasok at umamin na natutuwa siya pagpapaputok 12 clerk ang nakasaksi sa bawat isa sa kanila kinarga ng lalaki ang isang hiringgilya at humagulgol nagpasalamat si Joe nang bigyan siya ni Mallard ang buong mundo na inaasahan ng lalaki sa lalong madaling panahon magkaroon ng isang bahay na magagamit sa isa sa mga kalye kung saan kasama ang isang solong ina na bubuhay ang batang anak at sa sandaling iyon si Joe nawala ng kontrol at nagsimulang bugbugin siya inanunsyo ni Mallard ang isang security guard na bigo ang mission at ang kanyang nalalapit na pagpapaputok habang si Joe sa kabaligtaran ay magiging na-promote tumigil ang lalaki sa pakiramdam na may dugo kanyang mga kamay ngunit nagtatanong ang battered guard pagpapatuloy niya at saka tumayo si Joe at sumisigaw na hindi siya halimaw at umalis siya at agad na hinanap ni Joe kanyang sarili sa isang opisina kung saan marami nakaupo ang mga empleyado at ang kanyang intern binabati siya sa pagpasa sa karera. Advancement Simulator nangyari ang lahat sa loob ng 1 oras at wala pa ang kanyang anak ipinanganak ngunit nakipaglaban siya sa gitnang antas manager ngunit natigil sa ika-8 level M na realize ni Lord na siya rin buti na dagdagan ang productivity niya na pabuti ang mga personal na katangian at ang kudeta ang kanyang inayos ay lumampas sa lahat ng inaasahan isa siyang non-conventional thinking leader tinatanggal ni Joe ang mga suction cup mula sa kanyang sarili ngunit hindi nagbabayad ang kanyang kausap pansin at iniimbitahan siyang makita ang kanyang bago katungkulan sa aking Panginoon ay marami posisyon at maaari kang umakyat sa tuktok para sa taon sa lalong madaling panahon ang pares ay maabot ang ninanais sahig ngunit patuloy na iniisip ni Joe ang tungkol sa oras na ginugol sa simulation narito ang opisina na may mga bagong gadget na inaasahan din ni Joe pagtaas ng sweldo at iba pang perks may nakalagay na kontrata sa mesa na nagsisiwalat ng kanyang naranasan ang simulation ay haantong sa agarang pagwawakas nilagdaan ito ni Joe at natanggap mga assurances na si Mallard ang kanyang kumpanya habang buhay na nakaupo ang lalaki sa mesa tumingin sa larawan ng kanyang asawa at tumawag Kate nagulat siya at kaya ng lalaki pigil na pigil ang luha sa pag-alala sa kanya mahabang kaganapan na araw pagkatapos mahuli ang kanyang huminga ng kaunti saad niya na susunugin ito damn place the movie is presented as a science fiction film
film ngunit sa likod ng bawat salita o aksyon ng bayani ang realidad ng modernong corporate system ay malinaw na inihayag ang lantaran pagsasamantala sa mga taong nagdudulot sa kanila magsimulang mamuhay para magtrabaho kaysa magtrabaho para mabuhay. Thanks for watching. Please do not forget to like, share and subscribe.